isang kapatagan malapit sa bundok Isarog, naninirahan si Makusog at ang kanyang asawang si Matamyas. Si Makusog ang namumuno sa isang sitio, sapagkat siya ang pinakamagaling sa pagkikipaglaban at sa nga pag-asawa ay may isang anak na lalaki na ang pangalan ay Dimaarog. Dahil maraming hayop sa kanilang lugar, itinuro ni Makusog sa kanyang anak ang lahat niyang kaalaman at karunungan sa pangangaso. Hindi na kontento sa pangangaso sa kanilang lugar si Dimaarog, kaya umakyat siya sa itaas na bahagi ng kapatagan na tinatawag na Propantaw ni Apo Mo. Ang dulo, malawak na lupain sa mataas na lugar ay tinatawag na Kumagingki, na ngayon ay isa ng barangay sa bayan ng Calabanga. Ngunit isang araw, nang mahuli siya sa isang ilog sa ibaba, nakaramdam ng sobra o matinding pagod at uhaw. Kaya nakalimutan niyang magpaalam sa mga kasama na naghahanap din ng mga hayop. Nakita niya ang isang dalagang naliligo kasama ang ilan ding kadalagahan. Dulot nito, nakalimutan ni Dimaarog ang uhaw at mabilis na lumapit sa dalaga. Ngunit nandoon ang mga bantay ng mga naliligo, kaya dinakip siya. Mabilis din siyang nagpaliwanag. Mula ako sa kapatagan kung saan ang aking ama na si Makusog ang namumuno. Nabighani ng dayuhan si Isaray, ang dalagang naliligo. Lumapit siya kay Dimaarog at inutusan ng mga bantay. Huwag niyo siyang gagalawin. Hayaan ninyong makita siya ng aking ama, doon sa itaas. At itinuro nito ang grupo ng mga bahay na nasa malapit lang. Nagpakilala agad si Dimaarog sa ama ni Isaray. Sinabi niya sa puno ng tribo na ang kanyang ama ay pinuno din sa kapatagan. Hiningi niya ang pahintulot dito na payagan ng kanyang ama na makadalaw din sa lugar nila. Sa pag-uwi ni Dimaarog, nakaramdam siya ng matinding pagmamahal. Di na siya makapagtrabaho at di makatulog. Walang pagdududa ang kanyang nararamdaman kay Isaray. Lalo itong sumisidhi sa pagdaan ng mga araw. Kaya lumapit siya sa kanyang ama at nagsabi, Gusto kong mapangasawa ang magandang dalaga na kayamanan ng aking puso.